We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Misa ka na sa napulo ang ihap sa mga namatay sa pagdahili sa yuta sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, Martes sa gabi. Atong sayro ng detalye sa live report ni Jess Tony Humamil nga manukad sa Mawab, Davao de Oro. Jess? Sara, sa gihimong operasyon karong adlaw nagkinabangay ang MDRRMO Maco, Mawab, Mongkayo o Nabunturan, ingon man mga kapulisan, kasundaluhan, kabombehan ug uban pa aron mapadali ang pagkalot sa mga nalubong nga mga individual. Ingon ani kahalapad ang nahitabong pagdahili sa yuta sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Gani makita sa aerial view ang daw pagkatunga sa bukid human sa landslide. So sa paka-aerial video, makita sa habang pipila kabalayan nga natabunan og lapok ang mga atop. Samtang padayon pa ang pagpangita sa 49 ka mga missing, sadyang natabunan ang duha ka mga bus sa midahili nga yuta. Kaganihang alas 8 sa buntag, subling gisugdan ang pagkalod sa mga natabunan sa yuta. Human kining gisuspende og pila ka oras tungod sa paglihok sa yuta ang kabanay sa ubang missing. Ilabihan ang kabalaka apan bala umod nga buhi pa ang ilang mahal sa kinabuhi. Manggo medyo may nag-expect ba na akong papa maisa pag di ko kay wala. Ako kadyung pag kay balo akong papa nara sa Mawab gani nag-duty dito. Butan. Naglaom yug ko nga buhi pa siya. Naghulat mi niya ba? I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors, no? So we are just praying to God na meron pang maraming buhay. Sa dato sa MDRRMO Maco kaganihang alas 2:30 sa hapon, misa ka na sa napulo ang natalang patay tungod sa landslide. Ana sa 31 ang na-rescue ug ana sa 49 ang missing. Pagpaklaro sa PDRRMC Davao de Oro nga walay kalabutan sa mining activity sa lugar ang pagdahili sa yuta. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. The past weeks we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason, no, na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Samtang gibisita ni VP Sara Duterte ang kapin 700 ka magbanay nga apektado sa landslide nga gipabakwit sa upat ka tulungaan sa Mawab, Davao de Oro. Nanghatag sabog hygiene kits ang Office of the Vice President. Okay, dagang salamat Jess Tony Humamil ug ingat kayo dyan. Nadakpang sospek nga mo'y gitudlong mipatay sa 14 anyos nga dalagita sa Davao City, migamit matud pa og pekeng litrato sa social media aron maagni nga makikita kaniya ang biktima. Depensa sa sospek, self-defense ang iyang gihimo. Ani ang report ni Argil Relator. Sa CCTV, makita ang pagawas sa usa ka lalaki ug babae sa usa ka kan-anan sa Barangay Bato sa Turil, Davao City, Martes sa gabii. Kini na di ay ang ulahing higayong makitang buhi ang maong babae. Human nakaplaga na lang kining patay nga nagkadugo ang ulo ni ini pagka alas 12:30 sa tungang gabii sa Purok 3 sa samang barangay. Sumala sa kapulisan, nakapangayo pa og tabang ang biktima sa iyang igsuon pinaagi sa chat. Pagkabuntag, nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan ang suspect nga giilang si Jason Tugahan, 20 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, nagkaila sila through chat, then nagkauyab pud sila through chat.
gamit ang laing nawong sa suspect. So dili gyud original nga nawong sa suspect po iyang gibutang sa iyang profile pic. And then nag-meet sila first time, and then pagkakita sa biktima nga dili mao ang nang syempre, so na wala siya nag-expect mo toy nawong sa sa suspect. Sa bersyon sa suspect, padulong matud pa sila sa usa pa kalaing i-meet up sa biktima. Apan una sila moabot sa lugar, nadalinas daw siya og nadala ang biktima. Hinungdan nga gipasakitan kuno siya sa biktima. Nakagbanon siya niya paubusan sa niya. Gusto ko na concert na slide. Nadamay na niya akong ibunalan. Siya akong ibunalan. Sagpa niya ibunalan sa balita. Gipasakahan na og kasong murder ang suspect. Sumala sa kapulisan, walay timailhan nga nahilabtan ang biktima. Apan ipailawom gihapon sa medical examinations ang lawas ni ini. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga ginikanan nga i-monitor ang mga anak, ilabi na sa paggamit og social media. Sa minor de edad, under man na sa sa ginikanan, dapat i-guide yun nato para sa ilahang protection. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Usa ka 54 anyos nga inahan patay human kini nalakip og kasunog sa iyang panimalay sa Cagayan de Oro City. Electrical short circuit ginalantaw sa kabumbiruhan nga sinugdanan sa kalayo. Ani ang report. Kalit lang kuno nga miulbo ang dakong kalayo sulod sa panimalay sa usa ka Nilya Pantuan sa Purok 4 Barangay Bugo, Cagayan de Oro City pasado alas 11 sa gabi adlong Miyerkules. Gitabangan pa sa mga magsilingan pagpakgang sa kalayo apan paspas kuno ang pagkuyanap ni ini. Dali sab nga nakagawas ang anak ni Nilya nga si Justin. Human gibuak ni ini ang bildo nga bintana sa iyang kwarto. Apan way swerte nga natrap di ay ang inahan ni ini nga si Nilya ug wala na natabang pa nga nalakip pagkasunog. Ang yung anak mama gawas na tama kay gadakong kalayo. Wala man napamigibalikan sa iyang mama. Wala siya. Ingon siya, una na lang dito Justin may pangalan sa iyang anak. Nakita na mo siya after namo nahuman sir nag-overhauling sa sunog. Wala siya nakaluhod sir. No? Possible due to suffocation siya sir. Wala siya kagawas kay baga kayo ang aso. To which dito siya na part kung asa nag-start ang sunog, dito po siya sa taas nakita. Sumala sa mga nakakita nga aduna kunoy nag-spark sa taas gabahin sa panimalay sa Pantuan una miulbo ang kalayo. Sa pagresponde sa Bureau of Fire Protection, dako na matud pa ang kalayo tungod gama sa light materials ang maong balay. Kung nay bumbiro nga nakaabot og sayo, dili na mo yun ana. Color roof ang iyang walling pero ang sulod niya light materials gid siya. Pero sa baba sir concrete siya. Electrical short circuit ang ginalantaw sa BFP nga mo'y hinungdan sa sunog. Apan mas palawman pa sa kabumbiruhan ng investigasyon sa maong sunog. Pahinomdom sa kabumbiruhan nga kanunayon ang pag-check sa mga electrical connection sa panimalay, ilabi pa kung karaan na kini aron malikayan ang insidente sa sunog. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka aktibong pulis sa Basilan human ini gipusil patay ang kaugalingong asawa sa Zamboanga City. Dead on the spot ang 39 anyos nga babae human kini gipusil sa 37 anyos nga bana niini nga usa ka aktibong pulis sulod mismo sa ilang panimalay sa barangay San Jose Guso, Zamboanga City pasado alas 6 sa buntag adlawng Sabado. Sumala sa Zamboanga City Police, una nahitabo ang pagpamusil, nadungog na sa mga silingan ang panaglali sa magtiayon. Gani, nagtuo sila nga normal lang kini tungod kanunay na matud pa nilang nadungog ang panaglali sa duwa. Apan, taod-taod, nadungog na nila ang pagbuto sa pusil. Gilayong mi-report ang mga silingan ngadto sa kapulisan ug nadakpan ang suspek. Gikustodiya na kini karon sa Police Station 11. Wala na mihatag og pahayag ang suspek kinsa mag-atubang og kasong parricide. Wala na sab kini gingan lang sa kapulisan kinsa nasayrang usa ka aktibong miyembro sa PNP nga nakadestino sa Basilan. Crime o passion ang usa sa ginalantaw nga motibo sa krimen. Gikondina sab sa kapulisan ang gingong pagpamusil sa hinimuan sa ilang kabaro. Sa PNP, we condemn this kind of activity. Usa sila nila armas de fuego para instead of protecting individuals. We condemn this kind of untoward incidents and we filed cases.
Nakatala ang General Santos City Health Office ug kapin 200 ka kaso sa dengue sa unang bulan pa lang sa 2024. Busa na nawagan ang CHO ngadto sa mga residente nga makigkooperar sa ilang mga lakang batok dengue. Ano ang report ni Abby Caballero? Sa datos sa City Health Office General Santos as of January 8, 2024, miabot na sa 231 ka kaso sa dengue ang ilang natala sa syudad. Mas taas matod pa kini itandi sa dengue cases sa samang period sa milabayng tuig asa 163 lang ang kaso. 176 sa 231 ka nagkasakit og dengue karong tuiga ang gi-admit sa ospital. Hinuon naka-recover na sila. Wala say natala nga namatay sa dengue sa Jensan sa kasamtangan. Given the number, mataas siya pero wala pa naman tayo sa tinatawag nating epidemic threshold. Pinakadaghang kaso ang Barangay Lagaw nga dunay 34, 33 sa Barangay Kalumpang, 20 sa San Isidro, dunay tag 16 ka kaso ang Barangay Bula ug Barangay Labangal, 15 sa Fatima, 14 sa Apopong, 9 sa Mabuhay ug dunay tag 8 ka kaso ang Barangay City Heights ug Barangay Baluan. Ang mga residente sa Barangay Lagaw gika-alarma ang nagkataas nga kaso sa ilang lugar. Gaalala kasi may mga bata kami doon sa loob ng aming compound. Kailangan natin na maglinis. Si Luis Kinsa dunay 6 anyos nga anak, matag adlaw matud pang gapanglimpyo sa ilang tugkaran. Nabalak ako kay ako alang kita diri sa dugan nato diri sa Barangay Lagaw. Manglimpyo ta kay mismo ang anak magula to ng ano. Kay lisod kayo magkasakit samot ng dengue. Kaya ang dengue makakos sa makapatay pod. Itong mga data na binanggit natin kanina, tinitingnan namin at the micro level. Ibig sabihin sa barangay, is it mataas na ba during the past weeks or kung pwede sa purok, doon magre-recommend tayo ng fogging. Subling pahimangno sa CHO nga ugaling makasinati og mga sintomas sa dengue, daling magpa-check up sa health center sa inyong lugar. So ating mga health centers equipped naman, no? So kahit last year nagpagawa tayo ng mga tinatawag nating hydration corner. Ibig sabihin kung talagang during assessment nakita na medyo dehydrated na yung bata or kung sino man pasyente, pwede namang sweruhan sa health center, or kung talagang sa tingin ng physician, ng doktor na kailangan pa-admit, i-refer talaga natin yan. Importante matud pa ang kooperasyon sa tanan aron batukan ang problema sa dengue nga gikabalak-an pang musaka ang ihap at tungod kay ting-ulan. Busa na nawagan ang CHO nga mas pakusgan pa sa mga barangay ingon man sa matag eskwelahan ang 4 o'clock habit alang sa pagguba sa mga breeding ground sa lamok nga dunay dalang dengue. Usa matud kini sa mga sustainable nga pamaagi nga pwedeng buhaton sa mga residente aron masolusyonan ang problema sa dengue sa Jensan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka mga giingong hold-upper sa usa ka tri-cab driver sa Cagayan de Oro City ang dakpan sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Mga sospek, positibo matud pa nga giilasa na biktimang driver. Ani ang report ni Cyril Chavez. Arestado sa gilusan nga follow-up operation sa kapulisan sa Makabalan ang tulo ka mga lalaking giingong hold-upper sa Cagayan de Oro City. Matud pa sa kapulisan nga nakadawat sila og reklamo gikan sa usa ka tri-cab o bao-bao driver sa lugar nga nagpatabang human nga giingong mabiktima sa hold-up. Daling gisusi sa kapulisan ang Bara New Road sa Barangay Makabalan kung asa nahitabo ang pagpang-hold up pasado alas 4 sa kadlawon. Dihay tulo ka tao, lalaki, nagpa-pretend nga pasahero. O kapag abot sa unahan, dayon tutok sa kutsilyo sa mga driver, tag-iya sa mga tri-cab, o nakuha sa iyang posisyon ang 5,000 cash kwarta sa mga tri-cab driver. Sa gihimong follow-up operation, daling nasubay sa otoridad ang lugar kung asa ni adto ang mga suspitsado og ila kining nadakpan. Giila kini nga sila Dennis De La Cruz, June Iburan ug June Ray Salon. Wala na recover pa sa otoridad ang kwarta sa biktima. Apan positibo matud pa nga giila sa driver
ang mga suspect nga mo'y mitulis kaniya. Doon na sila mga previous cases nga giatubang ang usa niini frustrated homicide ug ang isa ilang bigit sa illegal nga droga violation of Public Act 9165. Kasong robbery ang gipasaka batok sa mga suspitsado. Wala na makuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa mga suspect human gipailawom kini sa inquest proceedings. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Gipangandaman na sa Davao City LGU ug Davao City Chinatown Development Council ang ipahigayon ugma nga pagsugat sa Chinese New Year. Samtang nagpahigay na og lion dance ang pipila ka establishmento sa Zamboanga City agig pampaswerte. Ani report ni Argil Relator. Nakamuntar na sa parke at tubangan sa Davao City Hall ang mga Zodiac Fortune Walls alang sa pagsaulog sa Chinese New Year o ang Year of the Dragon. Parayon sab ang pag-andam sa Rizal Park nga mo'y mahimong venue alang sa Chinese New Year countdown ugma. Nagmuntar na sab og mga booth alang sa lutong Chinoy. Naa siya'y food fair sa Rizal Park. Mag-open siya this afternoon at 4 p.m. and it will last until Saturday. Tomorrow also, it will be started with a mass sa San Pedro Church. Magsugod ang programa sa countdown ug alas 6 sa gabi. Sama sa naandan, laumang mapuno ang programa sa Chinese traditional dances, rituals ug presentations nga pangunahan sa Chinese schools sa syudad. But this time, unlike last year, pag human sa main program, nahuman na ta. But this would be the first time, I think, after pandemic na nanaputay countdown towards the Chinese New Year, which is, it will last until 12 midnight tomorrow. Hugot nga seguridad sab ang ipatuman sa Davao City Police Office. Naatay 183 PNP personnel. Wala pa'y labot ang ato ang Police Auxiliary Sir and then basin na pa'y mga volunteers po yung motabang sir na. Nagpahigayon na sab og lion dance ang pipila ka mga establishmento sa Zamboanga City subay sa pagsaulog sa Chinese New Year. Ang negosyante nga si Noel Lim, matag tuig kuno niyang ginapasayawan ang iyang tindahan. Masaya kasi every year pupunta talaga sila para mag-lion dance. So it gives prosperity sa business. Sumala nila, bisan dili Chinese establishment, pwedeng magpahigayon og lion dance. Ang lion, gituuhan nga magdala og swerte sa negosyo. Maumoingon sila, swerte. Lion means tradition po na kanang murag luck, swerte. So kung makita nato ang lion mo sulod sa establishment, ini gawas na patalikod. Para ang swerte ibili namo sa establishmento or sa mga balay. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao. Aminado ang Philippine Red Cross Zamboanga nga adunay kakulangon sa supply sa dugo sa Zamboanga City. Busa giawag nila mga Zamboangenyo nga musalmot sa mga blood donation drive. Ano yung report ni Chris sa Dapitan? Gibutiag sa Philippine Red Cross Zamboanga nga aduna gayoy kakulangon sa supply sa dugo sa Zamboanga City. Kinitungod matud pa sa walay mga bagong blood donors. Sumala pa, aduna kuno sila'y target nga 11,500 units nga matigom kada tuig. Apan, sa milabayng tuig, anaalang sa 11,029 units ang ilang nakolekta nga dugo. Kulang gayud matud pa kini tungod nagapangayo sab og dugo ang mga kasikbit nga mga lugar sa Red Cross Zamboanga. Real challenge is recruiting new donors. For these donors to start donating and then become regular donors. From that 11,029, there were donors who donated twice in that year, thrice in that year, and even 4 times. Tungod niini, gipakusgan nila ang ilang advokasya pinaagi sa pagbisita sa mga eskwelahan ug mga establishmento aron muawhag sa katawhan nga mag-donate og dugo. Mihatag sab sila og giya alang sa mga buot mag-donate. Pwedeng mag-donate ang mga nag-edad 18 anyos kutob sa 65 anyos. Samtang ang mga 16 ug 17 anyos pwede sab mag-donate apan dunay parents' consent. Ug ang nag-edad 61 hangtod sa 65 anyos pwedeng mag-donate kung regular donor. Kinahanglan sab nga nagtimbang og dili moubos sa 50 kilos ang blood donor.
Bawal mo inom og ilim nung makahubog 12 oras una ang blood donation, lakip ang pagbilar. Muagi sab sa screening ang mga buot mo donar og kung makapasar diha pa kini tugtan nga makadonate. You really have to be screened. When you donate kasi, we have a doctor. Blood donation, dapat walang nangyayaring masama sa nagbibigay ng dugo at wala rin nangyayaring masama sa binibigyan natin ng dugo. Dugang sa PRC, dakong hagit sab alang kanila ang pagpangita og mga RH negative o ang mga adunay blood type nga A negative, B negative, AB negative ug O negative. 1% sa populasyon lamang ang adunay samang blood type. Busa, pag-awhag gayud sa maong buhatan nga mo partisipar sa mga bloodletting activities. Sumala pa, ang pagdonar og dugo, usa ka dakong tabang alang sa mga tawong nanginahanglan gayud niini. Busa, magpahigayon ang GMA Regional TV og Kapuso Bloodletting Day sa managlahing syudad sa Mindanao. Sa Davao City, ipahigayon kini sa Ayala Mall Centrio. Samtang sa General Santos City, sa KCC Mall Jensan ug sa Zamboanga City, ipahigayon kini sa KCC Mall de Zamboanga. We are delighted ang partnership natin with GMA, no, na every year we have this activity to look forward to. Kasi yung feeling na nakakatulong ka. Kasi blood donation is the highest form of altruistic act. You give something not from your pocket, but from the heart. Dungan kitang mag-donate blood and save lives sa Biyernes, February 9, mga kapuso. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 14 anyos nga lalaki ang napalgang patay nga dunay mga samad pinusilan sa Dinas, Zamboanga del Sur. Nagbuyod na og wala nay kinabuhi kining 14 anyos nga lalaki sa Purok 6 Barangay Ligarda 1 sa Dinas, Zamboanga del Sur adlawng Martes. Nasayran nga residente kini sa Barangay Aper Dinaya sa susamang lungsod. Sa investigasyon, napalgang adunay unom kasamad pinusilan sa ulo ug sa lain pang parte sa lawas ang biktima. Sumala matud pa sa mga residente, aduna kuno sila nadunggan nga sunod-sunod nga buto sa pusil pasado alas 7 sa gabi niadtong Lunes apan wala nila kini panumbalinga. Pagkabuntag napalgan na ang biktima. Sa karon, nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo og kung kinsa ang responsable sa krimen. Nakadawat ang General Santos City Police Office og dugang pusil, investigative kit ug uban pa gikan sa PNP National Headquarters. Ani ang report ni Justo ni Humamil. Gipang turnover na ngadto sa General Santos City Police Office kon GSCPO ang mga bagong pusil nga mokabat sa 32 ka 5.56 mm M14 rifle nga gamiton sa City Mobile Force Company. Laki pusab sa nakadawat ng Traffic Enforcement Unit nga natagan og 15 ka investigative kit o 15 ka raincoat nga dakong tabang alang sa pagresponde sa TEU labi na karong ting-ulan. Ang maong mga gamit naggikan sa National Headquarters sa kapulisan. Natay 32 ka rifles, natay 15 ka raincoat, natay 15 pod ka investigative kit. Tabang ni sa atong mga investigation, kanang investigative kit sa atong mga investigators. Ato ning i-issue dayon sa mga police stations. Atong raincoat para sa ilang pagresponde mga gabi. Atong rifle pod made in Korea, 5.56. Dugang po ni sa atong City Mobile Force Company. Laki pusab sa mahatagan sa bagong gamit ang napulo ka police station sa Jansan. Samtang gipasidunggan sabang 5 ka pulis tungod sa ilang maayong binuhatan batok kriminalidad sa Dakbayan. Gipasalamatan sabang pipila ka media sa Jansan sa pagpakita og suporta sa mga programa sa GSCPO. Nakatabang matud pa ang mga media sa pagkabot nila sa 99% nga trust rating base sa survey sa Mindanao Development Authority. Fair and square, walay bias. So kita ginato ang unsang impact ang dako nga tabang sa atong media partners din sa Jansan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka juvenile shark ang nakita sa pipila ka mga mananagat sa duol sa Pangil Bay Bridge sa Tubod, Lanao del Norte. Pasado alas 2 sa hapon niadtong Pebrero 2, usa ka mananagat sa Tubod, Lanao del Norte ang nag-report sa buhatan sa Municipal Environment and Natural Resources Office nga dunay usa ka pup
o juvenile shark ngayang nakuha sa kadagatan doon sa Pangil Bay Bridge sa tubod Lanao del Norte. Daling agisuta sa personay sa Menro ang nakumpirma nga usa kini ka juvenile shark nga dunay 3 kilos ang gibugaton. Nasuta sab nga maayo ang kahimtang sa mananap ug giling gibuhian pagbalik sa dagat. Sigon sa Menro tubod nga nagpamatuod kini nga limpyo pa ang ilang kadagatan tungod sa naa pa makita ang klase-klaseng mga isda. Gipasidunggan sa Department of Agriculture Region 12 ang LGU Sarangani tungod sa ilang mga programa o accomplishments sa natad sa agrikultura. Pipila ka awards ang nakuha sa Provincial Project Management and Implementing Unit sa Provincial Government sa Sarangani nga nagikan sa Department of Agriculture Region 12. Nakakuha ang LGU Sarangani og Silver Award alang sa ilang outstanding performance sa ilang physical accomplishments ug overall execution. First place sabang Sarangani sa top producer of leveraged funds sa partner agencies ug uban pang fund sources. Nakuasab nila ang second place sa ihap sa sub-projects nga nakumpleto ni atong 2023. Gikalipay si LGU ang mga award ug gipasalig sila nga ilang ipadayon na ilang mga nasugdang lakang aron mas mulambo pa ang agrikultura sa probinsya. Mga kapuso, unya sa ugmang adlaw mga kapuso, dunay ipahigayon nga Kapuso Bloodletting Day ang GMA Regional TV. Busa giawhag namo kamo mga kapuso nga mag-donate no. Ang mga venues niini sa Davao City, Ayala Malls Abriza from 10 a.m. to 6 p.m. mga kapuso. Sa Cagayan de Oro City, ipahigayon kini sa Ayala Mall Centrio 9:30 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Sa General Santos City, sa KCC Mall Jensen kini ipahigayon from 9 a.m. to 6 p.m. ug sa Zamboanga City ipahigayon kini sa KCC Mall de Zamboanga from 9 a.m. to 6 p.m. Busa mga kapuso, dungan kitang mag-donate blood and save lives. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.